Kasama ko, malungkot akong lumapit sa hukom, hindi dahil ako ang may sala, kundi dahil sa ina kong namatay. Ako si Maricar de la Cruz, ang nag-iisang anak ni Maria at Juan de la Cruz. Ang aking ina ay bata at maganda. Ang aking ama naman ay matangkad, may matipunong pangangatawan, at may maamang mukha. Silang dalawa ay tunay na nagmamahalan. Isang araw, umuwi ang aking ama na lasing na lasing. Nakipag-inuman na naman siya sa kanyang mga kaibigan. Simpleng upuan na malapit sa pinto. Sipa lutot, sipa ulol ang kanyang ginawa sa aming mga kasangkapan. Nang matapos siya sa pagwawala, ay pasuray-suray niyang tinungo ang silid nila ni Inay. Agad naman siyang sinundan doon ni Inay. Maya-maya ay nakarinig ako ng pagtatalo mula sa kanilang kwarto. At bang! Nahulog si Inay sa agdan at humandusay siya sa sahig. Gusto ko siyang tulungan, pero nang akmang tatakbuhin ko ang kanyang kinaroroonan, ay agad akong hinawit ni Tay. Humampas ang aking katawan sa cabinet. Masakit! At sa sobrang sakit, napahandusay ako sa sahig. Tumulo ang dugo mula sa aking ilong. Kahit na mamilipit ako sa sakit ng katawan, ay pinilit ko pa rin puntahan ang kinaroroonan ni Inay. Inay, Inay! Hindi ka na ba mahal ni Tay? Bakit niya ginagawa ang lahat ito sa iyo, Inay? Inay, huwag kang mag-alala. Narito lamang ako. Handa kitang mahalin habang ako ay nagbuhay, Inay. Lumipas ang ilang araw, ay tuluyan ng hindi umuwi si Itay. Sumama na siya sa kanyang katrabahong babae. Tanging kaming dalawa na lang ni Inay ang naiwan sa maliit at malungkot naming tahanan. Para makatulong kay Inay, tumanggap ako ng labada mula sa aming mga kapitbahay. Sa hapon naman ay naglalako ako ng mga isda at gulay. Subalit, sadya yatang mailap sa amin ni Inay ang kaligayahan. Nagkasakit siya, kung kaya napilitan siyang huminto sa pananahi. Isang araw, umuwi ako ng aming bahay na masayang-masaya. Dala ko na kasi ang gamot ni Inay. Dahan-dahan akong pasok sa kanyang masilid at patingkayag kong tinuro ang kanyang higaan. Inay! Inay! Gumising na po kayo! Dala ko na po ang inyong gamot. Inay, inumin na po inyo itong gamot para bumalik ang inyong sigla. Inay! 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 Gumising ka, Inay! Inay! Bakit mo ako iniwan? Paano na po ako ngayon, Inay? Sino na po ang mag-aalay ko ng aking mga pagsisigaw sa buhay? Inay! Palawawa mo na! Gumising ka, Inay! Magaling, kahila ka nagpapasay. Samot na rin ng damit ang nakakaloob sa aking puso.
sa mundo, awa kay Inay, habang sa aking sarili, at galit kay Tay. Dali-dali kong lisan ang aming tahanan at tinungo ang tahanan na tinutuluyan ni Naitay at ni Victoria Del Rosa. Nasaan si Tay? Nasaan siya? Ilabas mo si Tay! Wala siya rito. Ayaw na niya sa inyo ng inay mo. Pwede ba? Umalis ka na? Nagdilim ang aking paningin. Nakita ko ang isang revolver na nakapatong sa lamisita. Agad ko iyong kinuha at itinutok kay Victoria Del Rosa. Anak! Huwag mong ibata! Wika ni Itay na papalapit sa akin. At nang ako'y malingat, ay agad akong sinunggaban ni Victoria Del Rosa. Naagawan kami sa revolver at biglang BAM! Nabaril ko siya. O pagagalang-galang na hukom, ako ang pumatay kay Victoria Del Rosa dahil pinatay nila ang aking ina. Ako ang siyang tunay na may sala. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking mga pag-agasala.